Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook/Freddy and in YouTube at Filipinos America Vlog in YouTube. Just press the red button below and you will be connected to my channel. Subscribe and I really appreciate it. And if you have some comment, you put your comment in English or Filipino. And at the same time, share this video to others and give me a big like. Okay? Okay. Ang aking topic ko ngayong gabi, ngayong araw na ito, ay tungkol sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally this coming Sunday, January 28, 2024. Ang alam ko ay alas 6 yata ng gabi ito. No? Ito ay ipinaabot sa inyo ng Presidential Communication Office ng dyan sa Malacanang or PCO. Okay? At ang sabi nila, no, ay halina at maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. Okay? Hindi naman langit sa inyong kaalaman. Ang ating ekonomiya ay gumaganda right now. With the vast foreign investment coming now to the Philippines, with leading is the United States of America. With trillion of dollars being invested now in the Philippines. Bakit kamo? Pwede sila mag-invest kasi nandiyan na ang mga tropa ng Amerika. Ilan na ang kanilang tropa? 9 military camps to protect their interests. Kaya importante ho yan. Pag nakita yan ng mga bansa dyan sa Pilipinas na maraming basong militar, just the same like in Japan, like in Korea, like in Taiwan. So, walang base ang militar dyan sa Taiwan, pero hindi makalapit ang China. Kasi talagang susugurin sila ng Amerika. Tingnan nyo nangyari sa Red Sea, no? Ang Yemen ay under attack by the United States and United Kingdom. Okay? Kita nyo? And ongoing Israel. Pag sinabi ng Amerika, sinabi niya. Hindi pwedeng mamayani ang mga China at ang mga terrorists. Hindi pwede. Hindi makakapalag ang Amerika. Kaya importante ang Amerika ay nandyan sa Pilipinas upang magkaroon ng mga direct foreign investment at palitan yung ang ating constitution. Ang ating constitution kailangan i-amend yan. I-amend na 100% ownership to all direct foreign investment. Kaya yung ibang tumatanggi, makasarili yan. Yung ibang lumalaban sa ating administrasyon, makasarili dahil gusto lang nila ang pera ng China at sinusuportahan sila ng China. Yung mga iyan ay ang mga Duterte. Ito si BP Sara ay naghahanda na sa darating na election 2028. Sinisiguro niya, ginaya niya katulad ng ginawa ng tatay niya. Inikrisan ang mga pulis, inikrisan ang armed forces ng sweldo. Almost doble. Di ba? Doble. Ano nangyari? Tuloy pa rin ang krimen. Tuloy pa rin. Kasi kulang sa edukasyon. Kulang edukasyon. Ngayon, kung bibigyan mo na increase ang mga teacher, that's good. But the thing is, you never let the teachers be left in the dark. Kailangan mong turuan, kailangan mong i-uplift ang standard of teaching method being used there in the Philippines. So that that thing will be transferred to the kids, be transferred to the student. That the reason why we landed last on the latest research international among 80 countries. Okay? Napakapuro natin when it comes to English reading. At tayo binatikos ng maraming bansa sa ibang mundo. Sa ibang parte ng mundo. So, kailangan BP Sara, napakaaga para ikaw mamuliti ka. Bigyan mo na increase. Ang laki ng budget nyo. Bakit hindi nyo mabibigyan na increase sa mga teacher? Ang importante, bigyan mo ng maraming training yan, mga teachers na yan, for them to grow
for them to share what they learn in those training and seminars and workshop. Para may transfer nila doon sa mga bata. Okay? And yung mga public school teacher, they don't want to speak in English. Right? Okay. Okay. Nakakaya, di ba? Nakakaya. When we could not express ourselves in English. It's not so hard. You could just, as long as you could speak for yourself, that's one thing, and you build self-confidence in yourself. We are not expecting you to be articulate because the English that we are using is a second language. Okay? ESL. English for a second language. Okay? So, just to communicate better, just to make coordination good. Okay? And we cannot plan without good communication skill. We need to communicate better in order for us, the audience, the participants will grow with us and will reach our objective and goal in due time. Hindi pa pwedeng ang ating goal ay walang katapusan. We should have a boundary. Okay? Once this boundary is reached, we should stop and make an assessment and evaluation. What are those things that need to be corrected? Okay? Yan o. At ito ang isa sa ibigay ko sa inyo na kumukontra sa ginagawa ng ating presidente tungkol sa kick-off rally ng bagong Pilipinas, no? Na hindi maganda kasi ito ay walang ginawa kundi maminsala, at walang pinag-aralan wala nang pinag-aralan. Ito, basta pakinggan nyo. Mapatalsik, sabi ni Charlie. Tapos ngayon, mga palangga, napag-alaman natin na si Kuting pala, ito pala si Lisa Smugs, nalaman nila na mayroong kick-off rally din si Pangulong Duterte sa Davao lang naman. Okay, doon sa mga, niya doon, sa mga tribo niya. So ngayon, ang ginawa nito, okay, pinost ko yun sabi ni, share ko yung kay Sas. So napag-alaman ko, ba't nawala? Ito. Napag-alaman ko doon sa mga taga Davao, okay, na mayroong kick-off rally din, sabi ni dito ni Sas. Attention, all national, regional, and provincial leaders for former President Rodrigo Duterte. Yan ay mga pro-China. Si Digong Duterte, si Vice President Sara Duterte, at itong si Maharlika pro-China rin yan. Nag-aantay lang, na kasi pro-China to hindi papayag ang Amerika na merong Pilipino rito na nangangampanya para sa China sa kaaway, kumakampi sa kaaway. Pinatatalsik yan. Pinatatalsik. Okay? We don't need a traitor here in this country. Okay? Una-una, hindi ka naman naturalize If you were born here, that's okay. But if you are not born here, hindi pwede yan. Still, you have to go to jail. Baka passing mo yung mga secret dito, pinapasa mo sa kaaway. Hindi pa pwede yan. Sa ngayon ay meron na siyang arrest warrant dyan sa Pilipinas, si Maharlika. Hindi siya pwedeng umuwi sa Pilipinas kasi pagdating pa lang sa airport, siya ay huhulihin na. Kasi lahat yan ay nasa computer. Kahit siya lumapag, kahit pumunta sa Naiya or sa Cebu, pwede siya lumapag sa Cebu, makikita yan nasa computer ko. At pati litrato niya nandun. Okay? So, sana ay tanggapin natin na maluwag at pangtanggap upang tayo umangat. Tayo na lang ang natitira dyan sa Asia na hindi umangat. We're still considered as poor country compared to our neighbors, Thailand and Malaysia, who are now classified as upper middle income country. And we are what? A lower middle income country, or in short, poor. Okay? So, yung People's Initiative, importante ho yan. Hindi pwedeng mamayani ang gusto ng Senado laban sa gusto ng mga tao. Kinakampanya nila, tayo mga tao, suportahan natin ang People's Initiative because we are
par ahead of them on the Senate and on Congress. Okay? And even on the President. Sabi nga na Pinoy noong nakaraan, kayo ang boss ko. Okay? Lahat tayo kasi we are taxpayer. We are taxpayer. And they are working for us because we are the employer. Okay? So I hope to see you in my next vlog. This is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. See you this Sunday on the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally.